Eto, panoorin naman natin yung kay Raffy Tulfo. Maganda ito kasi mismong yung mga kaalyado ni Marcos, nakikita na palpak itong witness. Ito, wait lang ha, pakita natin na. Madam Witness, ayon sa COA Circular 2015-01, pagdating sa disbursement ng confidential fund, ang authorized lang dapat talaga yung head ng agency or yung designated person ng agency na yon. You agree? And in this case, ang SDO is Edward Fajarda. Alam na natin, kanina pa natin pag-usapan. Correct? Yes, sir. Now, anong mga dokumentong sinumite sa Land Bank, DepEd Land Bank para magpapatunay na in fact talagang si Edward Fajarda ang designated SDO? Wala po. Wala? Wala po. Anong sabihin wala? So, walang dokumentong isinumite na dinedesignate si Fajarda ng head ng agency na yan para sabihin ito ang SDO. Ito yung maging katransaksyon nyo? Wala? Wala. Laway lang? Nagpunta po dun si Mr. Fajarda na siya yung payee at nag-present po siya ng identification. Of course, pero dapat meron siyang dokumento pinipresent na siya ang dinedesignate ng head ng agency na yon bilang SDO. Right? Wala po silang na-present Wala. sa amin. And then you honor it? Face value? Nagpakita lang siya ng dokumento, ako si Fajarda at ako yung designated SDO just like that. And you said, okay. Yes, sir. Wow. No. Under the COA circular, it should only be the head of that agency who happens to be the VP. Or kung ayaw ni VP, magde-designate siya ng tao na maging SDO niya at meron siyang dokumento pipirman para ini-endorse yung SDO na yon. Who happens to be Fajarda. And you said wala. So sinabi ni Fajarda, hello, ako si Fajarda, akong designated na SDO ng DepEd, and agad-agad pininiwalaan niyo. During the first encashment, na-mention po ni Ma'am Sonia na mag-e-encash si Mr. Fajarda. Pero parang hindi naman niya na-mention na SDO. No, ma'am. Ang ibig sabihin, dapat someone should have endorsed Fajarda as the SDO for the DepEd. Sabi mo, wala. So pumunta lang si Fajarda doon, presenta yung sarili niya, sinabi niya akong SDO ng DepEd, and then sabi niya, okay, sige. Yes, So hindi kayo sumunod doon sa patakaran ng COA circular? wala pong na-present sa amin, sir. Wala. Okay, so paano niyo malaman kung si Fajarda talagang authorized na mag-withdraw, makipag-transact ng limpak-limpak na salapi sa Land Bank DepEd? As payee of the check, in-honor na po namin yun. As pay of the check. So sino ang tumatawag sa inyo para sabihin na si Fajarda pupunta dyan at mag-withdraw ng such and such amount of money day before or 2 days before? Si Miss Sonia De Leon po. Sino po si Sonia De Leon? Siya po ang head ng cash division ng DepEd. Okay, siya yung kilala niyong head cash division ng DepEd. Pero you know what, nagtataka pa rin ako na wala kayong hawak na dokumento na nagsasabing si Fajarda ang designated SDO coming from the head of that agency na pirmado. Wala. Wala, sir. Thank you, Madam. Your Honor. Thank you, Senator Judge Rafi. Actually, the chair would like to make a brief interjection. The payee of the check is Fajarda. Correct, ma'am? Yes, sir. So kung kanino nakapangalan yung check, doon yung ibibigay. Yes. Yung cash o kapalit Yes, yung Your check. Kung SDO man siya o hindi. Pero ayon sa COA Circular, SDO lamang ang pwedeng pangalanan ng mga ganyan check. Hindi nyo na po alam yung bagay na yan. Nag-ano lang po kami sa payee ng check, sir. Kung kaninong pangalan yung nakalagay doon, yun po ang sinusunod lang niya. Alam mo, eto hindi ko alam kung pinalalabas ba ni Tulfo, ni Raffy Tulfo, na merong discrepancy doon sa pag-withdraw. Hindi ko alam kung nagiging sarcastic siya by saying na bakit iba ang nag-withdraw. Pero nilinaw naman noong sa Land Bank na siyempre kung nakanino yung payee, ala naman ibigay sa iba kung ibang pangalan na andyan. At ano naman yun? Yun po ay bank standard na pag may payee, pangalan ko, ito pangalan ko, tapos magbibigay ako ng ID, at ako yan. Bibigay sa akin yung pera. Karapatan yun nung may hawak ng cheque. Diba? Hindi ko alam kung nagiging sarcastic lang si Raffy Tulfo or gusto lang niyang palabasin na merong discrepancy ginawa ang office, not office of the Vice President, but the DepEd in relation with their secretary na si VP Sara Duterte. Hindi ko alam kung yun ang pinalalabas niya. But one thing is for sure, dito sa mga bagay na to, ang nabibiyak
hindi naman si VP Sara Duterte. O ang parang nasusuplak o napapanatan ay hindi si VP Sara Duterte. Kung hindi, yung witness. Kung sinasabi nga dito, parang sinasabi ni Escudero, bumase kayo sa PAYE. Hindi kayo bumase sa circular ng COA na dapat kung sino yung SDO, siya dapat ang kumuha. Di ba? Tinanong niya yon. Ano sagot niya? Opo, sa PAYE. Hindi niya alam yung sa circular ng COA. So dito, makikita mo, na loob-loob ko, walang kwenta pala yung witness nyo. Hindi niya alam ang takbuhin. Hindi niya alam ang patakaran. Diyan palang basag na siya. Di ba? Pagpasensyaan nyo na, hindi ko binabanatan yung witness. Pero diyan pa lang, malalaman mo na meron ng pagkakamali yung manager. So, kung meron palang pagkakamali yung manager o itong Tagalanbang, paano ka makakasigurado na yung sinasabi niya na mga withdrawals ay suspicious? Hindi. Wala. Ibig sabihin, this person has no credibility in terms of movements of money inside the government. Yun yung nabasag dyan. I'm not sure kung yun ang gustong palabasin ni Raffy Tulfo o baka gusto niyang palabasin ay sirain yung sistema ng ginawa ng DepEd. Pero ang siguradong lumabas dyan ay walang alam yung Tagalanbang pagdating sa transaction within the government. So, therefore, if a witness na pinresent ng prosecution walang knowledge, hindi alam ang sistema, so hindi siya pwedeng maging sapat na witness or competent witness against doon sa paglulustay ng pera. Naintindihan niyo ibig sabihin? Remember, ang pinatutunayan dito is not yung transaction. And the burden of proof, hindi sa defense. Kaya nga hindi na nagtanong yung defense eh. Bakit? Doon pa lang sa mga tanong ng mga senador, sumabog na yung credibility nung witness na pinresenta ng prosecution. Ibig sabihin, walang alam. Hindi ka panipaniwala. Kasi walang alam pagdating sa transaction within the government. Yan yung sinasabi kong kapalpakan ng prosecution. Sobrang palpak ng prosecution, nagpresenta sila ng witness na hindi alam ang takbuhan sa loob o proseso sa loob ng government. Dito pa lang sa simpleng tanong ni Escudero. So hindi nyo alam yung circular ng COA na dapat sa SD wala ibibigay yung pera. Basta doon sa PAYE. Doon pa lang sabog na eh. I mean, wasak na yung credibility ng witness. Kung wala ka palang alam, Madam, kung ako nga yung witness kung ako yung, syempre, kung ako nga yung senator judge, tatanong ko na lang, kung wala ka palang alam, anong ginagawa mo dyan? Hindi mo pala alam ang takbuhin na nangyayari within the government agencies. Kasi remember, Land Bank is a government agencies and DepEd is a government agency. Therefore, they're governed by COA in terms of transaction ng pera. Hindi niya alam. So, paano mo masasabi na tama yung ginawa nila na nireport yung unusual? Doon pa lang sabog na po. Kasi yun ang pinalalabas ng prosecution dito. Ang goal ng prosecution dito, magkaroon ng duda ang mga senator judge at ang taong bayan na there is a kaduda-duda, doubtful withdrawal of money from the DepEd. Wala nga. Ito pa paliwanag ni Chis Escudero na napakaganda ko. Sabi ko nga, pahiya ko dito. Just a clarification. Ma'am, kanina po nakikinig po ako, no? Ang nabanggit nyo, sabi nyo nga, na ilang beses sabi nyo, unusual po yung 37.5. Madalas, na transaction sa inyo pong branch ay nag-average yan 10 to 20 million. Tama ho ba? Ang aking pagkakarinig. Opo, mga nasa 10 million. So sa isang karaniwang araw, ano po yung sa inyo pong experience, ano daw po yung pinakamalaking halaga ng cash na inyo pong nailabas sa inyong sangay para po sa isang client, in this case, ito pong ahensya na ang DepEd po? Ano po yung pinakamalaking amount? Ito na po ba yung pinakamalaki? Dahil sabi nyo kanina ay unusual. Pinakamalaki pong amount na nailabas nga po ay yung na-encash is yung 37.5. Ito na po. Opo.
So ito yung nagsimula nung kailan po ito nagsimula yung ganitong withdrawals, yung ganitong kalaking amount? Anong pong February, sir? Ito na po, last question, Mr. Presiding Officer. Nangyayari po ba itong ganitong kalaking amount, ganito kalaking halaga na withdrawal sa ngayon? Ay, during my time, wala na po yung, yun lang pong tatlong yung. Dito lang. Well, hindi na po nasundan. Wala na po. That's all. Thank you. Thank you, Senator Judge Ejercito. If there are no other Senator Judges who wishes to make interventions, Chair would like to make a few. Ms. Camposano, ma'am, tama po bang translation ito? Unusual sa Tagalog, kakaiba. Yes, Your Honor. Suspicious, tama po ba, kaduda-duda? Yes, Your Honor. Sang-ayon sa AMLAC, yung kaduda-duda dapat i-report, pero yung kakaiba, hindi kailangan i-report. Yes, Your Honor. Tama po. Sabi niyo po kasi kanina, yung unusual hindi kailangan i-report, pero yung suspicious, kailangan i-report. Sang-ayon sa batas. Hindi ko po sinasabing suspicious to. Sinasabi ko lang, yun yung sinasabi ng batas. Yes, sir. Ang suspicious transaction po ay kailangan nating i-report sa STR sa AMLC. And yung unusual, kung unusual lang naman siya, but wala naman pong suspicious dun sa transaction, hindi po siya kailangan i-report. Isa na lang po katanungan, curious lang po ako. Sabi niyo po, para pangalagaan ang kaligtasan ng inyong empleyado, hindi pwedeng ihatid ng sino mang empleyado ng bangko yung pinagbigyan ng pera, gaano man kalito, gaano kalaki, dahil kapag hawak niya na yon, kanya na yon. Tama po ba? Opo. Ibig sabihin po ba nun, pag na-withdraw na yung pera at hawak nun ng depositor yung pera, pag may nang hold up ng bangko, matapos niyang mahawakan yung pera, siya na ho yung mawawalan, di na kayo. Ganun po ba yan? Hindi. Sa praktika lang usapan. Gayun din, paglabas niya ng bangko nyo, na hold up siya doon, hawak niya na eh. Wala na kayong pakialam, di ba? Kaya kayo may polisiya yung gano'n na bawal magatid. Dahil nga, pag hawak na niya, kanya na yon. Opo. Kanya na yon, pananagutan niya na yon, wala na kayong pakialam. Ano man ang mangyari doon? Yes, Your Honor. Mawala man yon, nakawin man yon, hold upin man yon, labas na kayo doon. Yes, Your Honor. That would be all. Ms. Camposano, are there any other interjections or interventions by any of the Senator Judges? Eto, ang ganda niya na yung sinabi ni Escudero. Yung ang unusual ba masasabi mong may kaduda-duda? Hindi. 'Di ba? So ano yung suspicious? Yun yung may kaduda-duda, 'di ba? Merong something. Tapos hindi niyo napansin, sinundot pa dito ni Escudero yung pag ibinigay ba doon sa taong nag-withdraw? Kasi tinanong ko din sa sarili ko yan eh. That's a good question. Tinanong ko sa sarili ko, paano kunwari nag-withdraw ko? Siyempre, nilabas na yung pera, nasa cashier ako, meron ako withdraw na 100,000 pag-withdraw ko. Tapos biglang hinold up yung bangko. Yung 100,000 ba na yun, nahawak ko na. Natanggal na siya doon sa bangko kasi na-withdraw ko na eh. Sabihin, wala na doon sa account ko. Hawak ko na. Yung bang pera na yun ay insured pa. Ibig sabihin, babayaran pa ba ng bangko sa akin yun? O pag na-hold up ako? Tama yung tanong niya eh. Alam mo kung bakit niya tinanong yun. Sa tingin ko kasi remember, ginawan pa ng issue ng prosecution yung pag-withdraw daw, lumabas sa fire exit yung taga-DepEd. Remember? Tapos, sabi nung tinanong nung defense doon sa witness, yung fire exit ba, anong likod nun? Kasi paglabas mo, anong labas nun? Sa DepEd na. So, kaya lumabas doon. Una, malaki yung pera. Pero ang pinalalabas ng prosecution, tinatago yan, kaya lumabas dyan. Ibig sabihin, merong something dyan, kaya lumabas dyan. Yun ang pinalalabas nila eh. Kaya lang, dito kasi, since malaki nga yung pera, kahit ako, 1 million lang. Kung pwede lang ako mag-exit sa ibang exit na hindi makikita ng mga demonyong mga magnanakaw dyan, gagawin ko eh. 1 million lang. Halimbawa lang 1 million. O 500. Siguro nga, kahit 100 lang eh. Kung pwede lang ako mag-exit sa iba para hindi ako makita, gagawin ko. Dito, nagkataon yung fire exit, paglabas mo, DepEd na. So, hindi ka makikita sa labas. Hindi, sabi, ito yung, kasi yung land bank, nasa loob ng DepEd. So, paglabas mo sa harap, lalabas ka pa.
Ngayon, dito sa fire exit, diretso ka na sa DepEd, may security guard na dyan. So, safety ka. So, that's the only way, that's the only reason bakit sa likod o sa fire exit lumabas. Safety. Hindi dahil tinatago. Kasi pinalalabas ng prosecution, tinatago, kaya doon nag-exit. Na-prove yan ni Escudero. Sinasabi niya na once ba na-withdraw at na-hold up yun, sino na-hold up? Yung nag-withdraw o yung bangko? Yung nag-withdraw. So doon lumalabas, it's for the safety of that particular withdrawal. Tatawa ako eh. Ito pa, ang ganda pa ng point nito ni Robin Padilla. Ito, pakinggan ninyo. Senator Judge Padilla first. Apologies, Senator Alan. Senator Judge Padilla for his interjections. Thereafter, Senator Judge Alan Cayetano. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Maraming salamat po. Isang mabilis lang po ito. Pagka sinabi pong unusual, hindi pangkaraniwan. Hindi po ba? Yes, sir. Kapag sinabing suspicious, ibig sabihin kahinahinala. Apa, sir. Wala po kayong nakitang kahinahinala. Hindi po ba? Wala naman po. Opo, ibig sabihin hindi po illegal. Wala naman. Ang ano lang po kasi namin is yun sa check and cashment. Opo, ibig sabihin wala pong illegal. Wala po. Nakita. Okay, maraming salamat po. Sa prosecution naman po ako. Ginoong prosecutor, pangkaraniwan po ba ang confidential fund? Your Honor, yung confidential fund po, sa akin pong pagkakaalam, ito po'y binibigay sa Pangkaraniwan po ba siya na ibinibigay? Depende po sa mga government agency at saka So head hindi ng po siya agency. pangkaraniwan kasi depende. Tama po. Salamat po. Thank you, Senator Judge Padilla. Senator Judge Alan Cayetano is recognized for his interjections. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. I think most senators already clarified, but just a little bit more. Magandang hapon, Madam Witness. Good afternoon, sir. So, are you familiar with confidential or intelligence or discretionary funds? No, sir. Yeah. So, yung usual or unusual, depende kung saan ka naka-assign. Kasi for example, kung sa Malacanang ka naka-assign, and parating may intelligence funds ang Malacanang, and whether, I don't know how much they usually withdraw, whether it's 25, 50, 100. So if they always do it, then it's usual, right? Yes, sir. If they don't, if it's just a one time that year, unusual, bakit suddenly, right? So whether it's you or the previous witness, ang tinatanong lang namin kung usual sa branch niyo. Di ba yung in your case kasi you've been assigned to different branches handling different agencies, but not all agencies have confidential funds. So so yung pag tinanong sa'yo usual, you're just being honest kung again, kung if it's usual or not usual or unusual, right? Yes, sir. Or put it another way, di ba? If you're a kind of person that you love everyone, then I'm first time ko pumunta sa branch mo, I love Alan, then it's usual. Di ba? Sabi nga ni Tom Jones, it's not unusual to be loved by you. Di ba? Kung yun ang usual. If you're the type of person naman that you don't like anyone, then suddenly I go to your branch, sasabihin naman ng mga tao doon, ma'am, medyo unusual, ba't mo nagustuhan siya? Di ba? So I think yun din yung isang clarify ni Senator Tulfo, ni Senator Lacson, etc. Na iba yung suspicious and covered kasi may legal implications yon. Yung usual, unusual, we're just trying to get to the truth of what's happening here. So the other point what I want to make is that siguro sa prosecution ko na to itanong dahil we're all legislators here, Honorable Chua, no? Is it usual for DepEd to have confidential funds? Your Honor, I believe that this is the first time that Yes. DepEd received confidential Yes, funds. in fact, here in the Senate, in caucus, ako lang halos ang nag-object. I think 2 lang kami o 3. Ang sinabi ko nun sa chairman namin ng Committee in Finance, if the Vice President needs that amount, let's put it all in OVP, same amount. So ito, maganda itong punto ni Senator Robin at ni Cayetano. Sabi ni Senator Robin, ang unusual ba masasabi mong illegal? Yung hindi pangkaraniwan? Hindi. Yung suspicious, yun yung medyo mukhang illegal. 'Di ba? Suspicious nga eh. So dito na clear ni Robin na walang illegal sa ginawa ng office o DepEd o ni Vice President Sara Duterte sa confidential fund. Unusual lang ito kasi first time nagkaroon ng confidential funds sa DepEd. Tapos sinugundahan ni Cayetano ito.
Sinugundaan ni Cayetano at sinabi niya na ganito kasi yan. Pinaliwanag niya yung unusual at hindi unusual. Di ba? Kung nasa Malacanang yung land bank na yon, hindi unusual ang mag-withdraw ng confidential funds kasi talagang merong confidential funds ang Malacanang. Since first time nagkaroon ng confidential funds ang DepEd, so unusual na ito. But it doesn't mean it's illegal. Kaya nga sinigundahan niya pa sabi niya, ako lang isa siguro, mga dalawa lang ata sila, na nagsabing instead na magkaroon ng confidential funds ang DepEd, bakit hindi na lang ilagay din sa OVP, Office of the Vice President, since siya naman ang Vice President din. So sa madaling salita ganito, unang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas na may confidential funds ang DepEd. Bakit? Diyan ang pumapasok yung salitang bakit. Kasi nga po, remember, yung mga NPA, yung mga makakaliwa, diyan sila nagre-recruit para umakyat sa bundok at magrebelde. Na hindi yan napigilan ng mga nakaraang administrasyon na hirapan dahil wala sa radar nila. Hindi nila malubos maisip na ganun kasama itong mga NPA na to, mga kaliwa na nire-recruit mula sa eskwelahan. Since may experience si VP Sara Duterte sa Davao, 'di ba? Doon sa mga nakalimutan ko na ng pangalan ng mga eskwelahan doon na pinagre-recruitan ng mga NPA. May experience siya diyan. So, first time na yung DepEd Secretary humingi ng confidential funds upang sugpuin ang mga NPA sa eskwelahan. Kasi laganap na ang mga NPA sa eskwelahan. So, first time. In other words, unusual. Hindi pangkaraniwan. But it doesn't mean masama. Nakukuha nyo, yun yung pinapoint out ni Cayetano at ni Senator Robin. At yun din, napatunayan dito sa impeachment ngayong araw na to, hindi masama ang ginawang unusual na pag-withdraw kasi nga may confidential funds na ang DepEd. And first time in history na magkaroon ng confidential funds ang DepEd dahil nga gustong sugpuin ang simula ng NPA sa ating bansa. Kasi doon sila nagre-recruit Pansinin ninyo, pabata ng pabata ang mga NPA kasi doon po sila nagre-recruit. 'Di ba? Ano ang madalas na kunwari yung 'di ba na umaakyat sa bundok at nakikipagsagupaan sa ating mga military. Alam na military 'yan Ano ba ang pinaka nakipagdigmaan sila? Minsan meron sila matatagpuan mga pare-parnalya ng mga makakaliwa, lalong-lalo na yung kabataan. Party list, nakikita nila dun. Naibalita yan. Ilang beses na po naibalita yan. So, ibig sabihin, first time, unusual, but there is no illegal. In other words, walang paglulustay ng pera. Iyan ang napatunayan ngayong araw na ito. O kahapon pala. Kasi umaga ko i-upload. Yun ang napatunayan ng impeachment. Na wala pong paglulustay ng pera sa office o sa DepEd. Yun ang malinaw dito. Kaya mga kababayan, manood lang kayo ng manood ng ganito kasi iba ang lumalabas sa media Pero sa social media ito, wala po akong fake news dito. Lahat po ito galing mismo sa impeachment. Pinapaliwanag ko lang sa inyo in a very logical way kung bakit walang napatunayan dito sa kanilang witness na walang irregularity o walang kaduda-duda o suspicious na transaction. Unusual? Matik yan. Kasi first time nga may confidential funds ang DepEd Kaya unusual yung kuha ng pera. Withdrawal ng pera. Pero there's no suspicious at ibig sabihin nun, walang paglulustay ng pera sa DepEd. So, paano yung prosecution? Umiyak na lang kayo ng umiyak dahil olat na naman kayo dito sa araw na to.